Araw sa inyong lahat ha, nasan man kayo. Ito na naman po ang Spokes Hour. Pasensya na po kayo ha, hindi na natin nasusunod yung Tuesday, Thursday at Sunday dahil ang sabi ng kapulisan, binabantayan daw nila ang ating mga broadcast. So anyway, wala naman po tayong krimen na ginawa, wala po tayong linabag na batas. Ang naghahunting po sa atin ay ang Kongreso. Bahala na kayong maghusga kung makatarungan ba ang investigasyon na ginagawa ng Kongreso. Pero nakikita nyo naman sa kada hearing nila kung anong ginagawa nila kay Vice President at sa lahat ng mga resource persons, the thing speaks for itself, res ipsa loquitur. So sana naintindihan ninyo kung bakit ang aking posisyon ngayon, dadaling ko sa husgado yan at sa Lunes po isasampa na yung aking petisyon at hahayaan natin ang Korte Suprema magdesisyon. Bilang isang alagad ng batas, officer of the court, susunod po tayo kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayong araw, pag-usapan po natin ang tatlong bagay. Si Ace Barbers, si VP Sara, at ang Maisog Rally ngayong hapon. Ace Barbers, nagpa-interview po siya. At ang mga sinabi niya, yung misis ko daw incorporator sa Lucky South. Unang-una. Pangalawa, dami daw ebidensya na ako ay talagang dawit sa Lucky South. At pangatlo, syempre, ang sinabi niya na yung misis ko ay pumunta sa Singapore para tumakas. Well, Ace, alam mo, nagugulat ako dahil nung kami na may magkasama sa Kongreso, wala kami masamang tinapay niyan. At nagugulat na lang ako na talagang ibang mga sinasabi niya ngayon. Naintindihan ko naman yan. Utos yan ng speaker na talagang gisahin si Harry Roque dahil pinagbibintang na tayo sa maraming bagay. Yung pulveronic video at saka yung picture kung saan lumalabas kung sino ang king and queen ng Pogo. Pero ganun pa man, ulitin ko po ha. Kung sa akin nang galing yan, paano naman sa akin makakarating yan? Tanging mga napakalapit lang kay Presidente, merong ganyang access para makunan siya habang sumisinghot ng pulveronic. Pero in any case, ano ba mga sinabi ni Ace Barber? Sabay, unang-una, sinabi niya na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Sus Mariosep naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Sana patas lang tayo, no? Dahil paano pa naman maniniwala ang mga tao sa mga investigasyon ng Kongreso kung puro kasinungalingan ang sasabihin ng mga kongresista? Ilang beses na po yan na isidwalat kung sino ang mga incorporators ng Lucky South. Hindi po dyan kasama ang aking may bahay. Ang aking konklusyon ngayon ay talaga nagkakalat na lang sila ng kasinungalingan dahil naniniwala sila kung paulit-ulit nila ikakalat yung kasinungalingan, baka maniwala ang taong bayan. Pero mabuti na lang po, televised lahat ng hearing no? ng Quad. No? Nakikita nyo kung paano sila maging mapang-api sa mga witnesses at paano nila abusuhan ng kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga. No? Pero malinaw po doon, walang kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Ang tanging involvement ng misis ko ay dun sa aming pamilyang korporasyon na nagmamay-ari ng bahay sa Baguio. Pangalawa, meron nga pong nahuling puganting Chino doon. Pero wala po siya kinalaman sa Pogo. Napakita naman po, no, na-publish naman po yung red alert ng Interpol. Wanted po yung Chino na yon para sa financial crimes sa China. Hindi po dahil sa Pogo. Wala pong kahit anong ebidensya na yung taong yon ay may kinalaman sa Pogo. Ay, naku po. Ewan ko ba kung bakit nakukuha nila magsinungaling sa mga bagay-bagay na ito, samantalang sinasa publiko naman ang mga hearings. At pangatlo, ang sabi niya, napakadami ng ebidensya na nagdadawit sa akin sa Lucky South. Naku, Ace naman. Ang tanging ebidensya mo ay yung sinamahan ko, si Cassie Ong, na hanggang ngayon naman, naninindigan siya na siya ay Whirlwind Corporation. Yung nagpapaupa lang sa Lucky South. At na malinaw naman na sinamahan ko siya para magkaroon ng rescheduling of payment. Walang kinalaman sa lisensya. Ang hirap, pag paulit-ulit na sinabing kasinungalingan, pati sila naniniwala na sa kasinungalingan. Bakit sila nagsisinungaling? Kasi talaga hindi nila ako madiin. Bakit nila ako madidiin? Wala po talaga akong kinalaman sa mga Pogo. At ang nakakaabala, nakakuha ko ng reports na yung ilang mga resource persons, pinipilit ngayon ng mga kongresista na, alam niyo ba kung sino gusto nilang idawit sa Lucky South? Walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano namang kinalaman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan sa mga yan? Talaga namang hindi niya nakitang anino ng Lucky South. Gaya ko po, na minsan hindi ko nakitang anino ng mga tao sa likod ng Lucky South. Kaya nga maski sinasabi ng iba na sabihin na natin naging abogado ka ng Lucky South, ano ngayon? Trabaho ng abogado yan. Ang katotohanan, bakit ko naman sasabihin naging kliyente ko yan kung hindi naman naging kliyente, di ba po? Bakit nga ako papayag na sabihin nila ako yung legal counsel? Ni isang singkong duling, hindi naman sila nagbabayad. Diba? Magbayad naman sila kung sila ay magiging kliyente ko. Dahil ako po, 34 years na pa-practice, halos lahat ng kaso ko pro bono. Pero kapag pro bono, walang bayad, meron naman pong kinalaman sa karapatang pantao. So kung ikaw ay ang kaso mo wala namang kinalaman sa karapatang pantao, magbabayad at magbabayad ka talaga sa akin. Bakit hindi? Ako naman ay professional. So sana po, dito lang po tayo sa katotohanan. Well, ang sabi din ni Ace Barbers, tumatakas daw ang misis ko. Hindi po. Nagpunta po siya sa Singapore para po sa kanyang health condition. Nagpunta po siya sa isang hospital at meron pong record yan. At sana itigil na itong pagsisinungaling. Ang hindi ko maintindihan, bakit pati ang misis ko, dinadawit nila?
Eh ako lang naman talagang in-order ni Speaker na dapat pulbusin dahil nga ako'y sinisisi doon sa pulburonic video at saka doon sa larawan ng mga Pogo King and Queen. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ang mga kapamilya dahil pag ako dinawit ko mga kapamilya nyo, eh malalaman nyo kung gano'ng kasakit na madawit ang mga mahal sa buhay na wala naman dapat kinalaman sa bangayan sa politika. Alam nyo, politika, panandalian lang yan. So lilipas din yan. Bilog ang mundo, minsan nasa ibaba, minsan nasa ibabaw. Pero I can assure you po, no, na hindi kayo mananatili sa ibabaw ng mahabang panahon. Iwanan na natin yan sa Ace Barbers na yan, no? Abay, pag-usapan naman natin yung paghaharap ni VP Sara doon sa Committee on Good Government. Ang sinabi niya, you may skin me alive, throw my ashes to the wind, pero hindi siya titigil na manilbihan sa taong bayan. Yan ang politiko. May tapang at merong pagmamahal sa bayan. Alam mo, sa totoo lang, pwede maglaro si VP Sara dahil politiko naman siya. Pwede siya mambigay ng mga pangako na pwede naman niyang baliin dahil talagang ng politika, talaga namang ordinaryo yan na mga ngako. Sige na, wag mo na akong ipitin. Ito gagawin ko para sa'yo. Pero walang ganun si VP Sara. Walang kompromiso na ginawa. Hinarap niya. Gilitan niyo ako kung gusto niyo, pero hindi ako magpapasupil sa paninilbihan sa bayan. Nasisisi niyo ba ako kung bakit talaga namang ang kinikilala kong leader ngayon ay si VP Sara? Hindi ako nagkamali, VP Sara. At bagamat ang ating alyansa ay dahilan kung bakit ako ngayon ay iniipit ng mga tambaluslos, hindi po ako nagsisisi. Dahil sa tingin ko, ang kinakailangang leader ng Pilipinas ay gaya mo. Merong tapang at nagpapakatotoo. Tama na yung kaplastikan. Aba, kita nyo naman si VP Sara, parang amarin niya, walang kaplastik-plastik. She says what she means and means what she says. No? At bahala na kayo kung ayaw sa gusto nyo. Pero sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit napapamahal ang mga Duterte. Kasi nga, kakaiba sa isang politiko na nagpapakatotoo. At sana po, marami pang mga leader ang lumabas sa ating bansa na gaya ninyo. Dahil kapag nagpakatotoo, yun nga po, lalabas din dyan yung integridad ng pagkatao. At kapag ang isang tao ay nagpapakatotoo, ayan, mahirap po yan magnakaw dahil mahirap niyang itanggi ang kanyang pagnanakaw. Kaya naman po, kahit ano pang sabihin ninyo sa pamilyang Duterte, wala naman pong pwedeng magbato ng sila'y kurakot. Siyempre, may mga kaso yung ilang mga tao nila, pero wala po talaga makapagdadawit sa mag-ama sa kahit anong issue ng korupsyon. Kaya nga po itong 125 confidential fund na palagi nilang ginigit kay VP Sara, hindi po yan lilipad. Bakit? Una-una, hindi naman nanggaling sa kanya yung pera na yun. Galing yan sa contingency fund na ang presidente nagbigay. Pangalawa, kaya nga ang tawag ay confidential fund. Hindi po pwedeng isiwalat kung saan yan. At pangatlo, naniniwala po ako doon sa sinasabi ni VP Sara na hindi po yan kinurakot. Talagang yan po ay ginamit doon sa mga kadahilanan kung bakit merong confidential funds. Kaya lang kung ano yun, national security po yan. Tsaka napakaliit po niya kung ikukumpira nyo ngayon sa halos 3 bilyon na confidential fund ay binigay sa presidente. Bakit bilyon-bilyon na binibigay sa presidente ni ayaw bigyan ng isang kusing ang vice president? Sagutin nyo. Sila yung dalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan. Kung merong kadahilanan para bigyan ng confidential fund ng presidente, siguro naman meron ding dahilan para bigyan ng kaunti ang vice president. Pero hindi na nga po siya nagreklamo. Wala na. Tapos na nga po yan. Yan ay nangyari ng 2022. Pero hanggang ngayon, ayaw bitawan. Kasi nga po, wala nang ibang issue na mailabas laban kay Inday Sara. You cannot put a good person down, full stop. O nga pala po ha, ewan ko kung kailan nyo mapapanood ito, pero ngayon po ay anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Naalala ko pa po nung dineklarya ang martial law na yan, batang-bata po ako. 8 years old pa lamang ako noon. Ilang taon ba ako noon? 66, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 years old, pero naalala ko po yan. Bakit? Kasi nga po kamag-anak ko si Jovi Salonga at yung bahay namin dati sa Pasay, abay, dyan kami nagtatago ng mga wanted ng martial law. No? Meron kaming secret taguan para sa mga nagtatago ng martial law. Sanay na sanay po ako na bata pa lang darating ang mga militar, mahahabang armas ang dala, naghahanap ng mga wanted sa bahay namin. No? May mga pare, may mga madre, may mga profesor, may mga abogado, lahat po yan na itago namin. Pero hindi po dapat natin makalimutan kung gaano po talaga sinupil ang karapatang pantao ng martial law. Binuwag po noon ng Kongreso na wala ng representante ng taong bayan. Pinagbawal po ang mga kritisismo laban sa gobyerno at talaga pong pinakulong lahat ng mga kalaban ng gobyerno. Yung isang tiyo ko po, pinakulong, kapatid ng nanay ko, at syempre si Jovi Salonga, napakulong din. Mabuti na lang, pinayagan mag-exile sa Amerika. Pero sana po, wag nang maulit muli yan. Pero ang nangyayari po talaga ngayon, parang nauulit ang kasaysayan. Wala nga lang deklarasyon ng martial law, pero nakikita nyo, sinusupil lahat ng kritiko. Nagsimula sa SMNI, no? At patuloy po yan doon sa mga kaalyado ni Presidente Duterte, kasama na ang Pastor Kibuloy. Kasama na ako at iba pang mga nagsasalita laban sa gobyerno. At syempre po, ang pagkakaiba, ngayon po kasi kapag nagdeklara ng martial law, po pwede mapawalang bisa yan ng Kongreso at ng Hudikatura.
Pero habang hindi nagdedeklara ng martial law, hindi po pwede mapawalang bisa. Walang judicial, walang congressional review. Hindi na bali yung congressional review dahil alam nating hawak naman ni Mr. Espeker ang ating kongreso. Pero naniniwala pa rin ako sa integridad ng ating hudikatura. Kaya naman po, naniniwala ako na magkakaroon tayo ng katarungan habang ang hudikatura ay nananatiling independyente. Kaya nga po, sana wala nang marami pang mag-retire dyan sa hukuman na yan. Isa lang po mag-retire dyan, alam ko, o dalawa, no? Sa darating na mga taon. No? Pero ibig sabihin, karamihan pa rin po ay mga independyenteng mga maestrado. Sana po nga, manatiling independyente ang hudikatura dahil sila na po talaga ang ating pinakaaasahan sa panahon na may banta sa demokrasya. Kaya nga po ako, aking paninindigan, susunod ako sa magiging desisyon ng hudikatura. No? Kung sasabihin nila na dapat ipresenta ko mga dokumento, susunod po ako dyan. Pero hanggang hindi po magsalita ang hudikatura, hayaan po natin silang magdesisyon. Dahil ako naman po, meron din akong paninindigan na labag sa aking karapatan na i-produce yung mga dokumentong hinihingi ng Kongreso dahil nga po walang kinalaman yung mga bagay-bagay na yan sa POGO at naghahanap lang sila ng butas. O nga pala po pati BIR pinahabol na ako ngayon. No? Pero ano naman ang gagawin ko kung wala talaga akong kita ng malaki no, na pagbabayaran ng buwis. No? So wala po tayong magagawa dyan unless mapakita nila na meron akong kita na hindi rin-report. Wala naman po talaga. Dahil itong nakalipas sa mga taon, ang aking kita lamang ay talagang kita sa gobyerno. At matapos ko umalis ng Kongreso, siyempre, konti lang kita ko dahil bago pa lang ako bumalik sa practice. No? Ngayon pa nga lang bumabawi, natigil pa. So, naniniwala po ako na wala rin po mangyayari sa kanilang investigasyon na yan, maski pagdating sa BIR. Anyway, nasa mabuti naman po akong kalagayan. So, wag po kayo mag-alala. Tayo po yung nananatiling, nananampalataya na mabibigyan ng katarungan ng hukuman at naniniwala po tayo na sa demokrasya, pakikinggan ang boses nating lahat. Pero dahil nga po ngayon ay anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, meron po tayong maisog. Ito po ang pinakamalaking rally ng maisog. Hindi ko naman po sinasabi na kung kayo maligaya sa gobyernong ito, kayo pumunta. Hindi po. Ang karapatan ng malayang pagtipon-tipon para ilabas ang hinaing laban sa gobyerno, yan po ay karapatan natin na nakasaad sa saligang batas. Kaya nga po sa mga panahon ngayon, kung sa tingin ninyo ang gobyerno ay hindi gumagawa ng sapat para sa mga problemang unang-una, mataas na presyong bilihin, kakulang ng trabaho, mababang sweldo, korupsyon, yan po, lumantad na po kayo. Kasi ang sinasabi nila, habang hindi lumalantad sa kalye ang mga Pilipino dahil sa ating kasaysayan ng people power, mukhang happy tayo sa ating mga buhay. Alam ko po na marami sa inyo nakikiisa sa maisog sa pamamagitan ng internet. Pero hindi po sapat yan. Ang nagiging batayan ngayon ay yung ating presensya sa ating paninindigan sa mga pagtitipon na mapayapa para madinig ng isang gobyerno na hindi na po gumagampan kanilang katungkulan sa ating lipunan. So tara na po. Magmaisog na po tayo. Ako po, I will be there in spirit at siguro naman naintindihan nyo kung bakit ako wala physically doon dahil importante po ang kalayaan. At kung ako po ay naniniwala na mayroong legal na basihan, ang order na naman ng Kongreso na ako ikulong na naman, magpapakulong po ako. Pero dahil ang aking tingin po yan ay labag sa aking karapatang pantao, hinahayaan ko na po na desisyonan muna ng hukuman. Pero tera na po, maging maisog tayo, magkita-kita po tayo sa liwasang Bonifacio. So sa muli natin pong pagkikita ito po inyong spokes ng bayan, Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!